Isang araw matapos ang paglusob ng PNP SAF at CIDG ay nasawi ang ama ng isang katutubong bilaan. Wa na siya mukaon, wala na sa mo kape. Kay kutob sa iyang kwan, di na gyud siya mo kwan kay murag epekto nito siya atong sa kadlawon pa nga maiyang tulog nakamata siya. Tungod sa pagsulod nila sa mga balay. Sitio Kitbog, Malungon, Sarangani Province. Isang tahimik na lugar kung saan nananahan ang ilan sa ating mga kapatid na katutubo, tahimik at matiwasay. Subalit nitong Hunyo 10, pasado 3:00 ng madaling araw, nang wasakin at guluhin ng mga armadong miyembro ng Philippine National Police, Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group ang payapang komunidad ng mga katutubo sa sitio Buyo-Buyo at Biangan, mga lugar sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound, komunidad na hindi nasakop ng mga lugar na dapat nilang haluhugin. Kinatok at pinalabas sa kani-kanilang pamamahay ang mga residente, kabilang na ang mga bata at matatandang may sakit na nagdulot ng matinding takot sa mga ito. Isang pamilya ang matinding tinamaan ng malagim na karanasan mula sa armadong alagad sana ng batas. Isang araw matapos ang paglusob ng PNP SAF at CIDG ay nasawi ang ama ng isang katutubong bilaan. Wa na siya mukaon, wala na sa mo kape. Kay kutob sa iyang kwan, di na gyud siya mo kwan kay murag epekto nito siya atong sa kadlawon pa nga maiyang tulog nakamata siya. Tungod sa pagsulod nila sa mga balay. Ayon sa kanyang kapatid, matapos dumating sa bahay ng kanilang ama mga armadong alagad ng batas, ay nakaranas na ito ng takot. Sobrang panginginig ang dinanas nito hanggang sa hindi na ito kumakain. Pag aris sa mga pulis, pagka buntag ana, naptan mo gud sila buntag diri no. Mo to gi kuan, gitimplahan ako kape unya biskwit. Di naman mo kuan, di na mo inom og kape, ginan ako sa nga noon sa day ka pa ana siya nga. Sige pa man tug kuan mangurog sa ginan ako sa nga noon sa day ka pa ana sa nga. Nahadlok ko, ginan ako sa nga nung mahadlok man ka dili man ikaw ilang halaptan. Ana lagi daw nga basig makitaan daw nila si pastor. Yan ako nga dili dito nila makitaan pa. Imposible makitaan to nila. Matugi ka nato na nagyuto mo kaon. Matong pagkaduha ka adlaw, ito wala na. 8:00 sa gabi Wala na gyud siya. Ayon sa anak ng nasawi, walang awang pinakitaan ng mabibigat na armas. Pinalabas at pinabangon pa ang mga matanda at may sakit na residente. Dahilan upang makaranas ng matinding takot at pagkabigla ang kanilang ama na siya umanong ikinasawi nito. Pero, diskumpiyado gyud ko ato ba kay murag gikan atong magkamatan sa buang papa. Nung niari ang mga pulis. Sige gyud ko nakakuhaan ko nag-ingon ako una nga dili siguro sila maaari dira murag di gyud ko makuhaan ako papa ba kay gikan ato murag nakuyawan to siya ba sa kahadlok. Nahadlok to siya. Ayon naman sa isa pang anak nito, hindi nila matatanggap ang pagmamalabis na ginawa sa kanila. Ngunit dahil sa turo at pangangaral ni Pastor Apollo, mas minabuti na lamang nilang manahimik. Motong nagsiging ingon ng tigulang. Murag na stress siya, murag or nahadlok. Moto nga dili maabtan og duha ka adlaw magduha yun sa adlaw. Moto nga gi wa na siya mukaon, wala na sa mo kape. Kay kutob sa iyang kwan, di na gyud siya mo kwan kay murag epekto nito siya atong sa kadlawon pa nga maiyang tulog nakamata siya. Tungod sa pagsulod nila sa mga balay ato nga time. Oh, na. Full battle gyud. Ang pusil, di basta-basta nga pusil. Grabe bala, pating daghana. Una siya nga ko dako yung kahubos nako. Gingnan ako kung mangmanghod kung wala pa ta sa gingharian.
Ingon ani lang ning mga kuanan ni, di man yan nato na sila atrasan. Kay tungod kay pastor, nagbag-o ta, kamao na ta mo respeto, kamao na ta mo istorya, ug unsa ang dapat natong himuon pinaagi sa gisulti sa anak nang natanong sa ato ang kasing-kasing atong himuon. Karon ingon ko, gitandog nila ang atong garbo. Pero bisan unsa ilang himuon, dili na ta mo apil ana ing anak nga. Magpahiubos lang ta. Matapos ang pagkasawi ng kanyang ama, ay naospital naman ang kanyang asawa. Isa po na, si ate ni mo. Isa po na si ate ni mo. Kay katong nga time, gipakapin ako ang mga sundalo, gipakapin ako sila, siya ang mag-init og tubig. Dito sa kusina, sige sag-ingon sa kuha, ngano man ni, ngano ingani man ta. Oh. Buot pa sa buot, hadlok siya. Oh. Buot pasabot hadlok si Mrs. ato nga time. Nganong gisudlod man mi, nganong gihalughog ang among buong balay nga wala man mi sala, wala man mi gihimo, wala man mi record bisag asa nga lugar wala mi record. Motong isa nga nagtanong ko sa una-una, nagtanong ko sa una-una, nganong iunani man jud. Nga si pastor tungod sa kayo ni pastor, si pastor mangyud ang giusig. Si pastor mangyud ang ingani nga naapil pag yud mi. No say nagaingon ko nga ay pagsulay rin sa mo ang pagtuo. Labi na karon. Wa pa nalubong kong papa, siya na stroke na pod. Hindi maaalis sa kanyang isipan kung bakit ito nangyari o ginawa sa kanila na mga dapat sana'y nagbibigay proteksyon sa kanilang komunidad. Dagdag pa nito na wala silang nilalabag na batas para maranasan ang kanilang sinapit. Oh, sa tanan nga mga balay sa amo ang gamay nga komunidad, gipang sulod. Oh. Motong gamay na ko nga nahiubsan sa ako nga sarili bago ko nagingon nga unsa may sala namo sa gobyerno nganong giinaani man mi nga wa man sila authorize nga ingwan mi so siya ang sulod namong balay wala mi record sa barangay wala mi record sa amuang poblasyon o sa amuang komunidad nganong giinaani man mi sa ako ang pamilya. Samantala kinumpirma naman ng isa sa legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na iligal ang ginawa ng PNP SAF at CIDG sa IP community. First of all, I want to ask a question. Did they show itong mga bahay-bahay na ito na meron silang search warrant? Kasi kung hindi sila nakapagpakita ng search warrant, then they had no authority to ask the people to get out of their house and sila ay pumasok sa bahay para mag-search. And then kung pinalabas yung mga tao at pinagtatanong kung alam ba nila kung saan si pastor at kung saan si pastor at 4 a.m., then that is already coming under interrogation. Bakit sila nagtatanong na ganyan if they had no search warrant against these people? And for each bahay na pinasok ko nila, that is again a violation, one count, one violation ho yan. So kung 10 bahay ang pinasok nila, 10 violation ho yan. Kasi again, we go back to the constitutional provision. Everyone has the right to remain secure in their homes against unreasonable searches and seizures. Anya kung may magagawa lamang siya, ay nais niyang humingi ng hustisya di lamang para sa kanyang pamilya, kundi sa mga kapwa niya katutubo na nakaranas din ng trauma dahil sa nangyari. Ang ako ang masulti diha sa kanang ilang gihimo sa amua. Kung nalang ko'y mahimo, pailan ako silang kaso. Bisag ingani IP ko, mangita akong katulong nako, mangita akong katabang para mapailan ako silang kaso. Nganong himo nila sa kuha nga to atong ilang gihimo nga wala man ko na-appeal sa kaso sa ubang tao. Mo na akong plano, mo na ang nasulod sa una-una. Pailan ako silang kaso, pati ang mga bata nga ilang gipang pagawas, buntag sayo, nagakurog. Tungod sa kadlo, kung mga pagumangkon na ko si Babaw, pati itong akong gison kita nimo sa video, pati itong hadlo ka. Tanong ang iyang tingog, murag kuan ka ng, sa tawag, murag naghilak nga nagsulti, tungod siyang hadlo. Nganong naman ni sundalo, nganong ingani man ni, wa man tayo sala atua. Patunay lamang ito sa kahinaan at kawalan ng hustisya ng kasalukuyang gobyerno. Ako si Jean Domingo, ang inyong citizen correspondent sa Davao Region, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.